Boss, bakit kapag sinit mo sa 500 ampere, lumabas replace? Pero pag sinit mo sa 200 ampere, biglang good battery? Naloko ba tayo ng tester o mali lang talaga ang settings? Yan mismo ang sasagutin ko ngayon. Huwag ka mag-skip kasi baka mali na pala testing mo sa battery ng customer mo. Magandang araw mga boss, tip ni Kuya RM dito. Ngayon ititest natin ang 2SMF Enduro Motolite battery gamit ang battery analyzer at load tester. Ang tanong ng marami, alin ang tamang gamitin at ilan dapat iset? 60 ampere, 200 ampere o 500 ampere? So unahin natin ang battery analyzer. Ito po ang itsura ng ating battery analyzer. Ito po, ayan. So atin lamang siyang ikakabit sa ating positive polarity ng isang battery, yan. At sa negative polarity ng isang battery, yan, yan. Diba? So kusang nagtuturn on ng ating battery analyzer, ayan po. So ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.58 volts. So ngayon, titingnan natin ang kanyang CCE, SOH at SOC. So pindot lang tayo ng OK. Battery test, regular flooded, CCA. So, naka-sit up na siya sa 200E. Ibig po sabihin ng A, ampere po yan ha, 200 ampere. Ayan po. So, ayan, i-okay na natin, testing na natin. So, ayan, testing na. So, titigan, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM. Good battery. 325 CCA, 12.58 volts or 12.5 volts. Ang SOH, ibig sabihin ng SOH ay 100%. Ang SOC, ibig sabihin ng SOC, state of charge 96%. Ang R, ibig sabihin ng R ay internal resistance 9.22 milliohm. So, status ng battery ay good battery. So, green na green ang light. So, green na green ang light indicator ng ating battery analyzer. So, nagpapahiwatig na goods talaga ang battery nito. Note mga boss, sinit ko dito sa 200 ampere ha. Bakit 200 ampere ang ginamit ko? Ganito yan. Ang 2SMF battery usually nasa 350 to 425 CCE rating. Kaya, ang test reference na 200 ampere ay nasa kalahati hanggang 2/3 ng real cranking capacity. Kapag sinit mo ng sobrang baba, like 60 ampere, so lalabas halos lahat good. Kapag naman ay sobrang taas, like 500 amperes ang isit mo sa CCE, madalas lalabas ay replace. Kaya kailangan malapit sa actual CCE ng battery. So yan po, kita nyo naman. So magbabak tayo. I-try natin sa i-set sa 60 naman. Try natin ang 60. Okay ulit. Battery test. Regular flooded. CCA. Then, babaan natin to. Gawin nating 60. So, ayan po. So, testing na natin. So ayan, kung mapapansin natin, good battery, 320 CCE, 12.58 volts, SOH 100%, SOC 96%, ang R resistance 9.32. So ayan po, kita nyo naman. Nakasit po yan sa 60 ampere ha. So ngayon, back ulit tayo. Isit naman natin siya sa 500 ampere. So ayan. So testing natin, battery test. Regular flooded CCA. So 60 lang, so dagdagan natin 500 natin. So ayan po. So testing na lang natin. So pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM. So nakalagay dito ay replace. 325 CCE, 12.57 volts na lang. SOH niya, state of health, 42%. Ang SOC, state of charge, 95%. Ang R, internal resistance, 9.27. So replace po, kulay pula ang light indicator ng ating battery analyzer.
So kita nyo naman po ang pinagkaiba. Ayan. O, di ba? So, tanggalin na natin. So ngayon, gagamitin naman natin ang battery load tester na SB52. Ito po ang itsura. Ayan. SB52 po yan na battery tester. So, i-confirm lang natin siya gamit ang ito nga po load tester na SB52. Ayan po. So ngayon, kakabit natin tong positive polarity ng isang yan alligator clip niya at itong negative na alligator clip dito. So ayan po, nakakabit na. Ayan. Kakabit siya pareho. So, ang reading niya dito ay 12.8 volts nga, oh. Ang reading niya dito, oh. Oh. So, ang kanyang resting voltage ay 12.8 volts. Ayan po. Pag ilulod natin siya sa 200 ampere, dito po, pag ikot natin mamaya, dapat tataas to, ilagay natin sa 200 ampere. Kasi meron siyang DC amps, ibig sabihin ng DC amps, direct current amperes po yan. Ayan. Dito naman sa kabila, meron siyang DC, ibig sabihin direct current volts. Voltage baga, voltahe ng isang battery. So ngayon, pag ikot natin dito sa switch niya, papalo nga siya natin ng 200 amperes. Tapos itong arrow naman dito sa DC volt, sa voltahe ng battery, kapag ka mananatili siya sa 11 volts, 10 volts, 9 volts, or 9.8 volts, ibig po sabihin ay malakas itong battery na ito. So, sana maliwanag. Pero, kung itong arrow na ito ay magdadrop, ibig sabihin na magdadrop, bumababa siya dito sa 9 volts, 8 volts, 7 volts, 6 volts, 5 volts, 4 volts pababa, so bad na po ang nakalagay dito. So ibig sabihin, sira na po itong battery na ito, bad na siya, palitin na. So sana maliwanag. Kasi ang rule of thumb mga boss, kung hindi bababa sa 9.6 volts under load, good battery. Kung babagsak sa bababa ng 9.6 volts, wake or replace na ang battery. So ngayon, atin na siyang ilo-load test. Titigan natin na mabuti. Ayan, titigan natin. Ayan, pansinin natin, 200 amperes. Ayan, titigay dyan. Tapos dito, o tingnan natin dito. O, pansinin natin, o. So hindi po siya nagda-drop, hindi siya bumaba. So 9.9 volts lang siya. Ayan, kita nyo naman yan, ha. So patayin na natin, dahan-dahanin baka masira ang ating battery load tester. So ayan, kita nyo na po. So sa test natin, pasado pa, malakas pa ang baterya. So tanggalin na natin to. Yan. So therefore mga boss, tama ang ginawa kong pag-set sa 200 ampere. Tugma ang battery analyzer at load tester. Good battery pa ang 2SMF Enduro Moto Lite. Tandaan ninyo ito para hindi na kayo malito. Kapag AH, ampere at CCA, huwag gamitin ang AH sa battery analyzer. Ang dapat gamitin, rated CCA ng battery o yung measured CCA na lumabas sa tester. Kung may battery kayo na nalilito kayo sa resulta, comment lang o message nyo ko. Tutulungan ko kayo. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share para marami pa tayong matutulungan na motorista. Tip ni Kuya RM para sa tunay na car and motorcycle battery advice.